Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-20 araw ng Mayo, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po frontline na balita. Senator Mig Zubiri, pinalita ni Chis Escudero bilang Senate President. Dahilan ng pagpapatalsik kay Zubiri, may kinalaman daw sa charter change at pagdinig sa PIDEA leaks. I'm only presuming that is the cause because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito, ganyan. I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. Ilan pang leader sa Senado, nagbitiw din sa kani-kanilang posisyon. Dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. itinangging hinarang niya ang umano'y surveillance operation kay Pangulong Bongbong Marcos at aktresa si Maricel Soriano noong 2012. Dating PIDEA agent Jonathan Morales at resource person na si Eric Picoy Santiago na cite in contempt sa Senado. Interior Secretary Benhur Abalos iniutos ng pag-aralan ng posibleng pagtanggal sa kapangyarihan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo para pangasiwaan ng mga pulis sa kanyang lugar. 2 tauhan ng PNP Special Action Force o SAF sibak sa pwesto matapos matuklasang nagsisilbi palang bodyguard ng isang Chinese sa Alabang. Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nababahala sa mga umano'y pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Ang halaga raw ng isang bata umabot sa 70,000 piso. Sa Frontline News Abroad, Iranian President Ebrahim Raisi patay matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter. Foreign Minister ng Iran nasawi rin. Nakamamanghang pagdaan ng comet sa langit sa pulsa video sa ilang bansa sa Europa. Ilang trivia sa mga comet, yan ang kay-alaman natin mamaya. At sa Frontline Showbiz, Dominic Roque may update sa kanila ng ex-fiancé niyang si Bea Alonzo. Formal nang naluklok bilang bagong Senate President si Senator Chis Escudero. Kasunod na nangyaring rigudon sa liderato ng Senado ilang araw bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, biglaan ba o matagal nang napag-usapan ito nga ang pagpapalit ng liderato dyan sa Senado? Cheryl, 2 araw bago formal na magsara ang second regular session ng 19th Congress, opisyal nang nagbitiw si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Resulta raw ito sa hindi niya pagsunod umano sa ilang utos dahil sa kagustuhan niya na mapanatiling independent ang Senado. Matapos ang 2 taong pag-upo bilang Senate President, emosyonal na humarap at nagsalita sa Senate plenary si Senator Juan Miguel Zubiri. Kanina, formal siyang nagbitiw bilang Senate President para maging independent member na lang daw ng Senado. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. Sa kanyang speech, binigyan diin ni Zubiri na ginawa niya ang kanyang makakaya para panatilihin ang independence ng Senado. Ito raw marahil ang dahilan kaya gusto siyang palitan. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it.
Maraming salamat po. Bago mag-resign, dati nang umugong ang mga plano para patalsikin si Zubiri. Mula noong nakaraang taon hanggang nito lang Pebrero at Marso, naging matunog ang kudita laban sa kanya. Pero kanina, bago pa magbukas ang sesyon sa plenaryo, mismo si Senator Joel Villanueva ang nagkumpirma na kasama sa agenda ang pagpapalit ng kanilang liderato. Pagkatapos ng speech ni Zubiri, nagbitiw din si Villanueva bilang Senate Majority Leader. Sinabayan sila ni na Senator Nancy Binay, Sonny Angara at Senator J.V. Ejercito na nagbitiw din sa kanilang komite. Naging emosyonal din ang ilang mga senador na malapit kay Zubiri. Being part of the leadership, Madam President, carries a cost, requiring leaders to be ready to consistently make sacrifices, prioritizing the interest of their organization, institution, or even their country above their own self-interest. And so today, Madam President, I tender my resignation. I think there's no reason, of course, emotions may dictate that they bow their heads, but there's no reason to bow their heads. Talagang, I think, when all is said and done, when history is written, wala silang ikakahiya. They stood on the right side of history. Matapos mabakante ang Senate leadership, dito na nagmosyon si Senator Alan Peter Cayetano para inominate si Senator Cheese Escudero bilang kapalit ni Zubiri. Nominate someone I respect, I admire, and look forward to. I look forward to him being our leader, and I look forward that I will be able to contribute and do my part. May I respectfully and humbly nominate Francis Cheese Escudero as Senate President. Hindi na nagbotohan ng mga senador dahil nagmosyon si Senator Jinggoy Estrada na isara na ang nominasyon kay Escudero. Tinanggap naman ni Escudero ang nominasyon at agad nanumpa bilang bagong Senate President. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Escudero si Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Bukod kay Escudero, papalit naman bilang bagong Senate Majority Leader si Senator Francis Tolentino. Si Senator Jinggoy Estrada naman ang uupo bilang bagong Senate Pro Tempore. Maraming salamat, Camille Samonte. Tumaas ang boses ni Senador Ronald De La Rosa sa pagdinig kanina ng Senado. Ipinakontempt niya ang isang PIDEA agent at isang resource person kaugnay ng PIDEA leaks. Pero ang isa sa kanila, abay, nagpasalamat pa at nakapag-empake na rin pala. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Pinasakay mo siya kasi gusto mo. Mainit na naman ang tagpo sa ika-4 na pagdinig ng Senado tungkol sa PIDEA leaks. Nagkasagutan ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na si Senator Ronald Bato de la Rosa at ang resource person na si Eric Picoy Santiago. Si Picoy ang naka-loudspeaker sa viral video na nagbabalang papatayin daw si Jonathan Morales dahil sa paglantad sa naunsyaming 2012 drug surveillance and operation umano laban kina Pangulong Bongbong Marcos, Maricel Soriano at iba pang personalidad. Pero pinanindigan ni Picoy na kathang-isip lang ang mga sinabi niya kay Morales sa viral video. Dito uminit ang ulo ni De La Rosa. Naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yon? Na mangloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po... You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, yung totoo lang. Kasunod ng taasa ng boses, ipinakontempt na si Picoy. As chairman of this committee, I am going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for that, You are sir. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag.
Bukod kay Picoy, pinasight in contempt din si Morales dahil sa umano'y pagsisinungaling sa kanyang personal data sheet na isinumite niya sa PIDEA noong 2009. Sa naturang dokumento na certified true copy, itinanggi ni Morales na sinibak siya noong 1994 sa PNP service. Ayaw namang aminin ni Morales ang dokumento kahit sulat kamay niya na ito. You mean to say you are denying what is written here in the PDS? That you have signed it? Handwritten mo? Di ba? Sandali. Handwriting mo to? Hindi ko po alam, Your Honor. Morales, hindi mo alam kung handwritten mo yan o hindi? Your Honor, kaya nga po gusto ko pong makita yung original, Your Honor. Sa huli, ipinakita ang pirma ni Morales sa dokumento at inamin naman niyang ganun nga ang pirma niya noon. Pero bago na raw ang itsura ng pirma niya ngayon. Humarap din sa pagdinig ang dating Executive Secretary na si Paquito Ochoa Jr. Siya naman ang itinuturong pumigil sa drug surveillance and operation noong 2012. During your time as the Executive Secretary, did the information regarding the alleged involvement of Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts reach your office? No, sir. Inamin din ni Ochoa na nakasama niya noon sa isang law firm si First Lady Liza Araneta Marcos. Kabilang sa inimbitahan sa pagdinig ang negosyanteng si James Kumar na sinasabing kinausap daw ni First Lady Liza para iparating kay Morales na huwag dumalo sa pagdinig ng Senado. Yun nga lang, nagkataong na-stroke si Kumar kaya hindi siya nakadalo. Sinubukan naman niyang mag-video call pero talagang masama ang timpla niya kaya ipatatawag na lang daw siya sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. 8 araw na gulang na sanggol kapalit ng 90,000 pesos. Yan ang bentahang napigilan ng mga operatiba sa Dasmariñas, Cavite. Ang talamak na iligal na pag-aampon at pagbebenta ng sanggol online kinababahala ng DSWD. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Salang illegal adoption. Ito ang buy-bust operation na ikinasa ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng simbahan sa Dasmariñas, Cavite noong Miyerkules. Target ng grupo ang katransaksyon nilang nagbebenta ng 8 araw pa lamang na sanggol kapalit ng 70,000 piso. Arestadong ahente o broker pati ang mismong nanay ng sanggol na aminado sa kanyang ginawa. Ayon sa ina, napilitan siyang ibenta ang sariling anak matapos abandonahin ng tatay ng bata at nang may panganak na premature ang sanggol. Nagbuntis ako, stress na ako hanggang sa nanganak ako. Nung nagkasakit yung anak ko, doon ko naisipan, benta ko yung anak ko. Para din sa kanya. Mula Tondo, Manila, dumayo pa sa Dasmariñas ang nanay ng sanggol para makipagtransaksyon. Inabot din daw ng 2 linggo ang deal. Minsan, tapos na yung ating undercover operatives, siya na yung sinumulit. Wari ko yung buntis pa nakikipag-deal sa amin. Buntis pa pinagbibili na yung bata. Maharap ang 2 naaresto sa reklamong paglabag sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Tingin ng mga pulis, ito ngayon ang nagiging kalakaran ng ilang nabubuntis imbis na ipalaglag ang bata. Dumarami rin ang kaso ng mga tumatangkilik ngayon sa illegal adoption na tinatawag na online baby trade. Sa tala ng National Authority for Child Care, hindi raw bababa sa 20 mga Facebook groups at pages ang sangkot sa pagbebenta at illegal na pagpapaampon ng bata. Ang ilan nga rito, kahit nasa sinapupunan pa lang, inaalok na. Sinubukan naming i-check online ang ganitong klaseng mga transaksyon. Nakasaad sa ilang post ang petsa ng panganganak sa sanggol at ilang request ng mga gusto namang mag-ampon. Ikinababahala ito ng Department of Social Welfare and Development. Git nila, hindi rason ng kahirapan para ibenta ang sanggol o bata. This is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking. Innocent or not innocent, any type nga of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Pagbibigay diin naman ng National Authority for Child Care o NACC, may legal na pamamaraan sa pag-ampon. Pinadali na nga raw ito at wala ring bayad. Kung dati ay dumadaan pa po sa korte, umaabot hanggang mga 5 hanggang 10 taon,
Ngayon po ay 6 to 9 months na lang po ang ating proseso kung ang requirements po ay kumpleto. Kabilang sa mga requirements para mag-ampon ang application form mula sa NACC, birth certificate, medical at psychological certificate ng aampon, pati na ang NBI clearance, proof of income at pagdalo sa adoption forum. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng NACC at DSWD sa Facebook para masawata ang illegal na pag-ampon online. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Umabot sa maaksyong habulan ang pagtugis ng mga pulis sa isang hold-upper sa Quezon City. Nagpalipat-lipat sa mga bubong ang suspect para lang matakasan sana ang mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa pulsa drone video na ito ang malastantman na galawan ng lalaking ito habang tumatakbo sa bubong ng mga bahay sa Barangay E. Rodriguez sa Quezon City nitong Sabado. Parang eksena naman sa pelikula ang paghabol sa kanya ng mga pulis. Nang wala nang matakbuhan, bumaba ang lalaki at pumasok sa isang bahay malapit sa ilog. Ginalugad ng mga pulis ang mga bubong at maging ang gilid ng ilog. Nang di makita ang target, binalikan ng mga pulis ang bahay nito. At sa muli nilang pagpasok, dito na na-corner ang lalaking kinilalang si alias Jomar na nagtago pala sa ilalim ng mga kutson. Nakuha sa loob ng bahay ang isang baril, mga bala at ilang drug paraphernalia. Ayon sa mga pulis, bago ang pagtugis ay naunang nahuli ang kasabot umano ni alias Jomar sa pang-hold up sa isang jeep. Doon sa mga biktima, 4 ang nakuha nila ng mga cellphone. And nung pinakita namin yung aming Rose Gallery, agad naman itong na-identify ng 4 mismo na biktima. Agad tayong nakapagandak ng follow-up operation. Tingin ng pulis, nakadroga pa si alias Jomar nang walang takot niyang tawirin ang mga bubong. Nag-ala Spider-Man siya doon sa iba't ibang bubong. At nakita natin yung mga barbed wire, talagang isang talunan niya lang, parang pagbumaga parang palos kung gumalaw. Tikom naman ang bibig ni Jomar nang usisain ng News 5. No-comment po ako dyan. Itinanggi naman ng kasabot niyang si alias Kenneth ang pang-hold up. Kasama ka ng hold up sa jeep? Hindi po ako kasama. Tabay lang po ako. Hawak na ng Cubao Police Station ang dalawa habang tinutugis pa ang kapatid ni Jomar na kasama rin daw sa pang-hold up. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nabagsakan ng pader ang 3 sasakyan sa Barangay Almanza 2 sa Las Piñas City. Sa dashcam video ng isa sa mga sasakyan, kita ang biglang pagtumba ng pader habang dumaraan sila sa Evia River Drive. Nangyari yan sa kasagsagan ng malakas na ulan. Kabilang sa nadaganan ang 2 van at isang kotse. Wala namang nasaktan sa sakay ng mga nadaganang sasakyan. Iniimbestigahan pa kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng pader. Sinibak na sa pwestong 2 tauhan ng PNP Special Action Force na nagsisilbing bodyguard sa isang Chinese national sa Alabang. Nabistong illegal nilang ginagawa matapos magsuntukan sa isang exclusive subdivision doon. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Nasa kustudiya ng Muntinlupa Police ang 2 nilang kabarong ito, isang police corporal at isang patrolman. Arestado ang 2 matapos magsuntukan sa isang exclusive subdivision sa Ayala, Alabang sa Muntinlupa noong Sabado. Agad kinumpiska ang kanilang armas. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, miyembro ng PNP Special Action Force ang 2 at sa Zamboanga pala nakadestino. Pero nabistong naging VIP escort o personal bodyguard ang 2 ng isang Chinese sa Alabang na posibleng sangkot din sa Pogo. Yan sabi kung sino talaga yung binibigyan na escort service nila, no? And we do not tolerate our people going outside the boundaries. They were assigned in Mindanao and nagpupulan po kami ba't nandito po and talagang hindi po dapat nangyayari yan. Tingin ng PNP may kasabot ang 2 para mapunta sa Maynila, kaya 7 opisyal pa ng SAF ang nirelieve sa pwesto. Gate ng PNP hindi pwedeng magsilbing personal security ng kahit na sino ang mga SAF trooper. Mayroon ding Police Security and Protection Group sa PNP na nagbibigay ng protective custody sa mga VIP o sibilyan. It will not in any way makakalusot sa tao kung wala po dahil sa ibang tao. The only unit that can give you security is PSPG. Yung ibang units po bawat, especially Special Action Force. Reklamong alarming scandal ang isinampas sa 2 dahil sa kanilang suntukan. Makaharap din sila sa reklamong administratibo, kabilang ang kanilang commander, kaugnay ng pagiging bodyguard nila sa isang Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.
Nahaharap sa reklamong murder ang isang lalaking nakapatay sa kanyang kinakasama at dalawa nitong pamangkin sa Las Piñas City. Ang ugat umano ng krimen, selos. Nasa frontline ng balitang niya, si Rainiel Pawid. Rinig sa kuhang ito ng CCTV ang tila pagtatalo sa loob ng isang bahay sa barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas nitong Huwebes. 2 araw ang makalipas matapos ang ingay na yan, pinasok na ng mga pulis ang bahay. Nagkaroon na kasi ng umaalingasaw na amoy mula rito. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang bangkay ng 2 babae at isang batang lalaki. Ang mga biktima kinilalang sina Mary Jean Avellana, 27 taong gulang, at 2 niyang pamangkin na sina Natalie Jane Cabintoy, 19 na taong gulang, at Oliver Bautista, 11 taong gulang. Isang mahabang kahoy na pinaniniwala ang ginamit bilang murder weapon ang natagpuan din sa bahay. Ayon sa mga pulis, ilang testigo ang nakakita sa ka-live-in partner ni Mary Jean na si Vicente bilang huling kasama ng mga biktima. Base sa investigasyon, nagtalo sina Mary Jean at Vicente hanggang sa pinagpapalo umano ng sospek ang kanyang kinakasama gamit ang kahoy, hanggang sa mapatay. Habang napagdiskitahan naman ni Vicente ang mga pamangkin ni Mary Jean. Nung po nagkakaroon ng komosyon, ay tumulong po yung dalawang pamangkin niya at pagtanggol ang kanyang tita or yung auntie, kaya dadamay din po sila. Agad inaresto si Vicente noong araw na nadiskubre ang mga bangkay. Selos ang nakikitang pinag-ugatan ng kanilang pag-aaway. Yung suspect kasi, pinagsolusyon niya yung pinakasama niya na may lalaki. Na-inquest na ang suspect sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. 2 ang sugatan, kabilang ang senior citizen sa pagsabog ng granada sa loob ng kapilya sa Cotabato City. Ayon sa mga otoridad, kalagitnaan ng Bible service sa Santo Niño Chapel kahapon nang biglang maghagis ng granada ang 2 hindi pa nakikilalang suspect. Agad tumakas sa mga suspect gamit ang motorsiklo. Patuloy pang iniimbestigahan ang kanilang pagkakilanlan at motibo. Kinondena ng lokal na pamahalaan ang pag-atake. Maglalabas din ito ng pabuya para mahuli ang mga salarin. Wala na raw natirang mga giant clams o taklobo sa Scarborough Shoal matapos hakutin lahat ng mga mangingisdang Chinese. Ang masaklap, iniwan lang pala na nakatambak sa ilalim ng dagat ang mga shell nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa unang tingin, aakalain mong tumpok lang ng mga bato ang mga nasa larawang ito na nakunan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Scarborough o Calboro noong 2018 at 2019. Pero mga patay na giant clams o taklobo pala mga ito. Iniwan at tinambak lang daw ito sa dagat ng mga mangingisdang Chinese matapos hanguin. Ayon sa inilabas na special report ng National Task Force for the West Philippine Sea, 2016 pa na monitor sa Calboro ang mga mangingisdang Chinese na nangunguha ng taklobo. Makalipas ang 5 taon, nalimas daw nila lahat ng giant clams sa Calboro. After 2019, we no longer documented Chinese fishermen harvesting giant clams because there's no more remaining clams to harvest in the first place. Kasi naubos na nila. Ayon sa Philippine Coast Guard, naipaalam na raw ito noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Pero nang tanungin kung anong naging tugon ng dating administrasyon, matipid ang sagot ng PCG. I don't know. Kung tutuusin, huli na para maisalba ang mga patay na taklobo. Pero gagamitin daw ng Pilipinas ang mga hawak nitong ebidensya para patunayang matagal nang sinisira ng China ang likas na yaman sa Calboro. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa issue. Pero hindi na bago ang aligasyon ng paninira nila sa mga bahura sa West Philippine Sea. Kaya ang National Security Council, hinamo na ang China na ipasuri sa international experts ang Scarborough para magkaalaman na kung alin ang totoo. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Bajo de Masinloc. Bukod sa pagkasira ng likas na yaman, mainit na usapin din ngayon ang bagong regulasyon ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Simula kasi June 15, aarestuhin at ikukulong na ng China Coast Guard ang mga dayuhang mahuhuli sa inaangkin nilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero ayon kay Senator Francis Tolentino, labag yan sa international law.
Una na kasing pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng Beijing. Kaya kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang ang nakakasakop sa exclusive economic zone nito ang pwedeng manita at manghuli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos na una nang pinalagan ang regulasyon ng China. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Tiniyak naman ng NSC ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Bilang paghahanda, mas dadalasan daw ng Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. So wag pong mag-alala ang ating mga mangingisda, ituloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Wala pa ring hulihan sa mga pumapasadang jeep na hindi nagpa-consolidate o umanib sa mga kooperatiba. Hanggang ngayon kasi, wala pa ring malinaw na direktiba ang LTFRB kung paano gagawin ang hulihan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Lunes na Lunes, walang masakyan ng mga pasaherong ito sa nagtahan sa Maynila. Tumigil na kasi sa pamamasada ang mga jeep na biyaheng pako nagtahan sa takot na mahuli dahil hindi sila sumali sa PUV Consolidation Program. Kaya ang Lady Guard na si Minda, na pauwi galing sa night shift, mapapadoble pa ng gasto sa pamasahe. Pag ako naman iikot, malaki ang gastos. Doble, 30 plus 39. Wala nang sahod mangyayari. Ang tuluyang tigil pasada ng ilang tsuper, sinabayan ng kilos protesta ng grupong Manibela. Ayon sa grupo, ganito na rin ang sitwasyon sa ilang pang lugar sa Metro Manila, gaya sa Alabang, Las Piñas, Pasig, Caloocan, Valenzuela at Quezon City. Hindi na po talaga kami bumibiyahe, kaya po dinadaan natin ito sa protesta. Araw-araw po na protesta. Kitang-kita natin na yung mga pasahero, lalong-lalo na yung mga estudyante, wala po talagang masakyan sa ngayon. Sa kabila niyan, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sisimulan na nila ngayong linggo ang panghuhuli sa mga unconsolidated jeep na itinuturing ng kolorum. Pero ayon sa MMDA na isa sa mga inatasang manghuli, bukod sa PNP at LTO, wala pa rin silang natatanggap na abiso mula sa LTFRB kung paano gagawin ang panghuhuli. Wala pa naman po kaming natanggap na request for request and with guidelines kung paano po ang panghuli. Kasi remember po, ang amin pong jurisdiction ay for moving violations. Kung wala po kaming clear guidelines, hindi naman po namin pwedeng parahin kada isang jeepney to inspect kung kung consolidated na sila or hindi. Nauna ring sinabi ng LTFRB na magbibigay ito ng special permit sa mga rutang sumali sa consolidation. Ito'y para maserbisyohan ang mga pasahero ng mga rutang hindi nag-consolidate. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Gas station, sari-sari store at ilan pang negosyo ang nadiskubre sa paligid ng Chocolate Hills kahit pinagbabawal ito. Ayon sa ilang kongresista na itayo raw ang mga ito dahil may butas ang batas na nagpoprotekta sa mga natural tourist destinations. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Sinisisi ng ilang kongresista ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa pagsulpot ng mga ilegal na struktura at negosyo sa paligid ng Chocolate Hills. Sa pagdinig sa Kamara kanina, nadiskubreng mahigit 600 negosyo ang nasa loob ng Chocolate Hills Natural Monument. Kabilang dyan ang gas station, sari-sari store, babuyan, resort at maliliit na negosyo. Bukod pa yan sa nag-viral noon na Captain's Peak Garden and Resort. Ang malala pa, marami sa mga establishmentong ito ay walang permit. Kabilang sa mga kailangan ay ang Environmental Compliance Certificate at endorsement mula sa Protected Management Board o PAMB. Kinokonsidera kasing protected area ang Chocolate Hills sa ilalim ng Expanded National Integrated Protected Area System o INAIPAS Act of 2018. Ang problema, bago pa ipatupad ang batas, may ilang lupa nang naibenta at nabigyan ng titulo mula pa noong 1927. Tanong tuloy ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, bakit pa hinayaang ipasa ang batas kung may ganitong problema? You have the right, you have the authority at DNR to tell us that. Kami ho dito sa Congress, di naman ho kami mga
geologists, mga kung ano-ano, hindi ho kami nagdo-drawing ng mapa, we could have corrected this. Wala ho sana tayong issue ngayon tungkol sa mga captain speak na yan. Kung 2018, kinorek na ho yan. Binigyan na raw ng notice of violation ng ilan sa mga negosyo. Giit ni Tulfo, kailangan linawin ng DNR ang patakaran sa mga estrukturang pwede at hindi pwedeng itayo roon. Ipasok na pala itong 3 bayan yata, 4 na bayan, protected area. Paano sila ngayon? Paano sila mabubuhay? Bawal na sila magtayo ng mga tindahan. I can understand now the situation of these people. Paano mabubuhay? Paano kukuha ng buwis itong mga ito? How will they survive? Kung pasok sila ngayon doon sa tinatawag na protected area, how is their economy? How? You could have told us, you could have informed this body na may problema po tayo yung batas na yan noong 2018. There should be clear demarcation of which area to be protected, and the rights of the native residents should be protected, Your Honor. Kinuwestiyon din ng mga mambabatas kung bakit inendorso ng PAMBI ang pagtatayo ng Captain's Peak Garden and Resort. Bawal kasi ang pagtatayo ng struktura sa ilang bahagi malapit sa paanan ng Chocolate Hills. I cannot speak for that PAMBI because I was not yet then part of the PAMBI. It was then Red Dichoso. And what transpired during the deliberation of that PAMBI resolution. However, going forward, last April 15, 2024, during the PAMBI meeting of the Chocolate Hills Natural Monument, with the presence of the Governor, Sangguniang Panlalawigan member William Moore, and a lot more, it went through a lengthy discussion, and there was a resolution of the PAMBI to already repeal or disregard that resolution, and there will be no improvements will be entertained until after a committee shall have been formed. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng mga mambabatas ang pag-amyenda sa Inay PAS Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Susunod, pagpalit kay Mig Zubiri bilang Senate President, posibleng may kinalaman daw sa charter change at pagdinig sa PIDEA leaks. Ayon yan mismo sa senador. Mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte hindi dumalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa Manoy Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. At can't buy ni love star Albi Casino, isa ng ganap na daddy, ayon sa showbiz columnist na si Ogie Diaz. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Matapos magbitiw bilang Senate President, humarap naman kanina sa media si Senator Mig Zubiri. Dito niya inilita niya kung bakit siya pinalitan ng mga kasamahan sa Senado. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria? Gigi, tama ka dyan. Sa pagharap nga niya sa media kanina, inamin ni Senador Mig Zubiri na masama ang kanyang loob kasabay ng pagbibitiw bilang leader ng Senado. Ayon kay Zubiri, Miyerkules pa niya nalaman na nag-usap-usap na ang ilang senador para patalsikin siya sa pwesto. Pero ang mas kinasama raw ng loob niya, hindi ang pagbaba niya sa pwesto, kundi ang mga kasamahan niya na nagpahayag pa raw ng suporta sa kanya pero tinalikuran din siya kalaunan. Tingin ni Zubiri, nag-ugat ang mga plano para palitan siya dahil sa isinusulong na charter change ng Administrasyong Marcos. Posibleng lumala raw ito dahil sa nangyaring pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa PIDEA leaks, kung saan nadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos sa iligal na droga. Kahit naman wala na raw siya sa pwesto, naniniwala si Zubiri na hindi pa rin uusad ang tsa-tsa sa Senado dahil kasama niyang nagbitiw ang namumuno sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri. Goodbye, Chacha. Nag-resign na si Sunny Escudero. Si Sunny Angara. We had to cancel, or it's all canceled. Alam niyo naman si Senator Escudero, anti-Chacha. So, di ba?
openly is anti-Chacha. So I hope the people that supported him know that. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We don't. Jiggy, sa hiwalay na panayam ay sinang-ayunan ni Senate President Cheese Escudero ang mga sinabi ni Zubiri. Hindi raw mababago ang posisyon niya laban sa Chacha. Nilinaw din niyang walang kumausap sa kanya para tumakbong Senate President at mananatili pa rin daw siyang independent kahit siya na ang pinuno ng Senado. Narito naman ang bahagi ng panayam kay Senate President Cheese Escudero. We will discuss it on the part of the majority, but you know my position. And I have no plans of changing my position. Ang pinakamalapit kong naging kaibigan ng Presidente ay si Pangulo Aquino. Malayo kumpara sa sino mang naging Pangulo pagkatapos niya, bago niya o ngayon. At tingin ko may pruweba at ika nga, may pwede na akong pakita at patunayan na kahit na siya na yung pinakamalapit kong kaibigan, hindi niya pa na-influensyan sa mga pasakaw ng mga panahon yun. Jiggy, ngayong alam na natin yung mga bumubuo sa bagong liderato ng Senado, hihintayin naman natin sa mga susunod na araw kung sino ang uupo doon sa mga nabakanteng komite na mga kaalyado ni Zubiri. Yan ang latest mula rito sa Senado, Jiggy. Maraming salamat, Ria Fernandez. May iba pang dayuhang sangkot sa 9.6 billion pesos na iligal na drogang nasabat sa Alitagtag, Batangas. Yan ang iginiit ng DILG nang ipresenta nila ang Canadian national na suspect sa isa sa pinakamalaking drug haul sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Iniharap sa media ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang Canadian national na si Thomas Gordon Oquin. Nahuli siya noong nakarang linggo sa ikinasang manhunt operation sa isang spa sa Tagaytay City. Sabi sa ng Red Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Si Oquin ang tinuturong isa sa mga nasa likod ng umunoy na unsaming shabu shipment sa Alitagtag, Batangas noong Abril, kung saan umabot sa 1.4 tons ng illegal na droga ang nasabat o katumbas ng 9.6 billion pesos. And he is implicated in smuggling, possessing, and distributing of illegal drugs. Siya po ay nakita sa mga ebidensya ay may kaugnayan dito sa Alitagtag, Batangas. It's under investigation right now, but so far, ang masasabi ko lang sa inyo ay malaki ang pakunintahan nito. Tumanggi ang PNP na detalye kung ano ang papel ng Canadian sa isa sa mga pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng bansa. Katunayan, wala pang araw kinalaman sa mga drogang naharang sa Alitagtag ang pagkakaaresto ng sospek. Nagkataon lang daw na notorious ang lalaki sa Interpol na naging ugat na ikanasang operasyon. Nahulihan pa siya ng illegal na droga nang maaresto. Ang atin na po ngayon, red note is coming from the Interpol at the same time when he was arrested. Kasi kasama po yung immigration, bidala po siya po in cocaine. Aminado ang PNP na hindi naging madali ang pagtuntun sa sospek, lalo't gumagamit ito ng iba't ibang alias at pangalan para makapagtago, gaya na lang ng alias na James Martin. Dahil hinihinalang imported ang mga nasabat na shabu sa Alitagtag, hindi raw malabong may ilan pang foreigner na kasabwat si Oquin. He's one of the main characters din. Definitely he's not the only foreigner the way he is. Meron pa kita. Nauna nang naaresto ang isa pang sospek sa Alitagtag drug haul na si Alahon Michael Zarate na siyang driver ng naharang na van. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Kasado na ang sabayang rollback at price hike ng mga kumpanya ng langis epektibo bukas. Mababawasan ng 10 centavos ang kada litro ng gasolina, habang may dagdag presyo naman na 25 centavos sa kada litro ng diesel. Papalo ng 30 centavos ang hike sa kerosene ng Caltex, Sea Oil at Shell. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na bunsod yan ang paglago ng ekonomiya ng China at ang pagbaba ng inventaryo sa Amerika. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Lunes. Pambihirang tambalan ang itatampok sa pagsasama ni Joshua Garcia at Ann Curtis sa Filipino adaptation ng hit Korean series na It's Okay to Not Be Okay. Si Ann, personal na hiniling ang proyekto bilang kanyang comeback sa teleserye. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. An unlikely pairing gaya ng kakaibang teleserye na pagbibidahan nila, ang Filipino adaptation ng Korean hit na It's Okay to Not Be Okay. Sa project announcement, outfit pa lang, patikim na ni Ann sa magiging role niya as Mia Hernandez, na hango sa role ni So Ye Ji
na si Ko Munyang, na isang fashionistang children's book author. Ito ang teleserye comeback ni Ann Curtis. 2021 pa lang daw, hiningi na niya ang proyekto na ito sa kanyang management dahil nakikita niya ang sarili niya sa bida. The moment I watched the series in 2021, I actually called Viva, my manager, Miss Veronique, and asked her, Ate, kung magbabalik akong sa series, parang I think I would like to do It's Okay to Not Be Okay. Can Viva please check if we could get the rights for it? After a week, bumalik siya sa akin. Sabi niya sa akin, Ann, nasa ABS na siya. Si Joshua Garcia naman ang healthcare worker na si Patpat Gonzalez o ang role ni award-winning Korean actor Kim Soo-yoon as Moon Gang-tae. Habang ang kapatid niya na may autismo ay si Matmat Gonzalez ay hango sa role na pinasikat ni Oh Jung-se na si Moon Sang-tae. Gagampanan naman niya ni Carlo Aquino at straight from Can't Buy Me Love ang direktor nitong si May Cruz Alviar. Kwento ng Star Creatives, creative producer na si Henry King Kitain. Bibigyan nila ng highlight ang Negros para sa setting ng It's Okay to Not Be Okay. We're looking at Bacolod, Iloilo, the Negros. Because nandoon yung mga Spanish old houses, so which is very, mga heritage houses natin at nandoon. Pati ang Pinoy illustrator at animators bibigyang highlight din. In close coordination din daw nila with Studio Dragon na siyang original producer ng show. So far, sa Netflix pa lang ito, balak ipalabas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, isa ng ganap na daddy. Si Can't Buy Me Love star Albi Casino, ayon po yan sa showbiz columnist na si Ogie Diaz. Proud siya. Oh. Proud siya. Sabi niya kasi sa akin, hintayin mo muna ako makaalis dito, Ogie. Sinabi yan ni Mama Og sa kanyang online show. Dagdag pa niya, nasa Amerika ngayon si Albi para makasama ang kanyang bagong silang na baby boy. Anak daw po ito ni Albi sa kanyang non-showbiz girlfriend na nasa Amerika din ngayon. Sabi pa ni Ogie, nakita niya ang anak ni Albi na hawig sa aktor. Sa ngayon, wala pa namang kumpirmasyon tungkol dito si Albi. Eto pa, nagsorry ang music mogul na si Sean Diddy Combs matapos lumabas ang video ng pananakit niya sa ex-girlfriend na si Casey Ventura. Sa video sa Instagram, inamin ni Diddy ang kanyang nagawa at pinagsisisihan daw niya ito. Matapos nga raw ang insidente, humingi siya ng professional help, nagpa-therapy at nagpa-rehab. Nitong weekend lang kumalat ang ilang kuha sa CCTV ng pambubugbog ni Diddy kay Casey sa isang hotel noong 2016. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. Nasasangkot din ngayon si Diddy sa iba't ibang reklamo ng sexual assault, pero itinatanggi niya ang mga ito. Iranian President Ebrahim Raisi patay matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter. At mga kuliglig na may meste sa mga bahay at gusali sa Nevada sa Amerika. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Asahan raw na patuloy na bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang lugar para makita ang sitwasyon doon at mamigay ng tulong. Sa pagpunta sa Dumaguete kanina, ginit ni PBBM ang halaga ng personal na pagbisita sa mga probinsya. Hindi kailangan ang lokal na pamahalaan ang pupunta sa Malacanang. Dapat ang Malacanang ang lumalapit sa inyo. Dahil kapag ako'y nakaupo lang sa opisina, nandun ako, naka-air condition sa palasyo, paano ko maririnig ang inyong mga hinaing kung hindi ako makakaharap sa inyo?
Pumunta ang Pangulo sa Dumaguete at Tacloban kanina para mamigay ng titulo ng lupa sa libo-libong agrarian reform beneficiaries. Noong nakarang linggo, nag-ikot din siya sa Visayas at Mindanao para naman mamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino. Matapos ang 2 araw na pagdinig, posibleng ngayong gabi o bukas na ilabas ng House Ethics Committee ang kanilang desisyon kaugnay sa reklamo laban kay dating Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Inihain ni Tagum City Mayor Ray Uy ang reklamo dahil sa mga libelous at seditious na pahayag ni Alvarez. Kabilang dyan ang paghimok niya sa militar na bawiin ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang rally sa Tagum noong Abril. Ilan sa posibleng penalty ni Alvarez ay 60-day suspension, censure o expulsion at pagkatanggal sa Kamara. It is the mandate of the Committee on Ethics to discipline any member for alleged acts or omissions, especially for violations of the Code of Conduct that amounts to disorderly behavior. I have to review first all the testimonies of the witness and will come up with the fair decision. Sa pagtatapos ng pagdinig kanina, nagkaayos at nagkamay pa sina Alvarez at Uy. Patay sa bumagsak na helicopter ang presidente ng Iran. Kasama niyang nasawi ang kanilang foreign minister. Bumuhos ang pagkikiramay mula sa foreign leaders, kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang Frontline News Abroad. Madilim at halos walang makita dahil sa makapal na fog, pero walang sinayang na oras ang mga rescuer. Ang pakay nila, sagipin ng presidente ng Iran na si Ebrahim Raisi matapos bumagsak ang sinasakyan niyang helicopter kahapon. Matapos ang buong magdamag na paghanap, natagpuan ang helicopter sa bahaging ito ng bundok sa East Azerbaijan province. Pero sa kasamaang palad, patay ang lahat ng sakay nito kabilang si President Raisi at ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdollahian. Kinumpirma ito mismo ng kanilang vice-presidente. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter. Bago ang aksidente, nakunan pa ng video si President Raisi sa loob ng helicopter kasamang ilang opisyal. Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa mga ospital ng Iran at foreign leaders sa Middle East sa pagkamatay ni President Raisi. Kabilang dyan ang mga leader ng India, Pakistan at Yemen, pati na ang Palestinian militant group na Hamas. Sa pagkamatay ni Raisi, ang Vice President muna na si Mohammad Mukber ang hahalili sa posisyon sa loob ng 50 araw base sa batas ng Iran. Sa mga panahong yan, dapat magsagawa ng eleksyon para maghalal ng bagong presidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang paghahanda ng ating Alas Pilipinas Women's Team para sa parating na ABC Challenge Cup. Mapapanood natin na magkakasama ang mga volleyball superstars ng bansa at siguradong excited na ang lahat ng fans. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Handa ng pumalo para sa bansa ang mga pambato natin sa volleyball na Alas Pilipinas. Ang unang challenge ng Alas Pilipinas Women's Team, ang Asian Volleyball Confederation o AVC Challenge Cup. Makakatapat ng Alas sa Pool A ang Australia, India, Iran at Chinese Taipei. Inanunsyo na rin ng Alas ang final lineup na mga lalaban sa tournament. Pangungunahan sila ni Team Captain Gia Morado de Guzman. Kasama niya ang ilang PBL standouts gaya ni na Cici Rondina, Ea Laure, Don Macandili Katindig at Vanny Gandler. May UAAP stalwarts din gaya ni na Angel Canino, Thea Gagate at Julia Colonel. Sa kabila naman ng maikling preparation time, kumpiyansa ang koponan sa kanilang chemistry. We were very clear that we have very short preparation. So if there are any adjustments that need to be made, everyone has to speak up. So dito, we don't see seniors and young players. Everyone is on equal level. Kung paano po kami maglaro and kung ano po yung napag-prepare po namin sa loob ng ilang araw, ipapakita po namin and syempre lalaban po kami para sa bansa natin. Bukod naman sa mga exciting na laban, nangako ang PNVF ng magandang fan experience sa paparating na torneo. Kabilang na dyan ang interactions para sa players at fans.
Sa Miyerkules na, magbubukas ang AVC Challenge Cup sa Rizal Memorial Coliseum. Unang makakalaban ng Alas Pilipinas ang Australia sa Thursday, May 23, 7 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa ibang sports news, nagawin ang 4 na gold medal si Pinoy gymnast Carlos Yulo galing sa 2024 Men's Artistic Gymnastics Asian Championship sa Uzbekistan. Pagkatapos niya makuha ang ginto sa all-around and floor exercise, maganda din ang pinakita ni Yulo sa vault and parallel bars. Nag-average siya ng 14.883 points sa vaults at sapat ito para talunin si Abdulaziz Mevleev ng Uzbekistan at Mohamed Sharul Aimi ng Malaysia. Sa parallel bars naman pumuntos ng 15.133 points si Yulo para magwagi kontra kay Yin Dehang ng China. At hindi naman nagpahuli yung isa pa nating golden boy na si pole vaulter EJ Obiena dahil kumuha din siya ng gold medal sa Los Angeles Grand Prix sa US. Tinalo niya si Simon Guttormsen ng Norway at Casey Lightfoot ng United States. Congratulations kay Carlos Yulo at EJ Obiena. As usual, nagdala sila ng pride sa ating bansa. Okay, ang alis mga kapatid, may sports pa tayo mamaya. Susunod, hanggang 25,000 pesos pwedeng mapanalunan ng may pinakamaraming mahuhuling daga sa Baguio. Comet nagpawaw sa Spain at Portugal. At isang bahay sa Nevada sa Amerika binalot ng kuliglig. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pagtatanggal ng control sa mga pulis at posibleng preventive suspension. Yan ang mga pinag-aaralan ngayong ipataw kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa gitnaan ng mga aligasyon laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Panahon na ba para tanggalan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng kapangyarihan para pangasiwaan ng mga pulis sa kanyang nasasakupan? Yan ang iniutos si DILG Secretary Benhur Abalos na siyasatin ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ibig sabihin nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, of course may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Guo. Kabilang sa kakayanan ng mga alkalde ay ang pagkontrol sa mga police unit sa kanilang mga nasasakupang lugar. Pwede rin silang mag-deploy ng mga pulis. Bukod sa posibleng pagtanggal kay Guo ng kapangyarihang yan, inirekomenda na rin ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman na isailalim sa preventive suspension ang naturang alkalde. Wala kasing ganyang kakayahan ng DILG, pero kung kinakailangan, nakahanda naman silang mag-ain ng reklamo laban kay Guo. Bunsod yan sa pagkakasangkot umano ng alkalde sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at ang paratang na konektado umano siya sa China. Nagsumiti na ng fact-finding report ang DILG sa Ombudsman pero hindi na muna nila ito idinitalye. Sa Bamban Tarlac naman, nagkalat ang mga banner at tarpaulin ng pagsuporta kay Mayor Guo. Ginawa raw yan ng mga residenteng natulungan ng kanyang mga programa, business as usual sa munisipyo ng Bamban. Pero wala raw ng alkalde. Sa panayam naman ng News 5 kay Tarlac Governor Susan Yap, inamin niyang kilala niya si Mayor Guo. Inendorso raw ito sa kanya ng kanilang partido sa Nationalist People's Coalition. I really don't remember the details how I met her, but the council was the one that brought her to me and endorsed yung kanyang dating impact na nakatunggali kasi nakita naman na maganda ang naging trabaho niya sa bayan ng Bamban. Tungkol naman sa POGO operation sa Bamban, dumistansya ang gobernadora. Hindi raw nakarating sa kanyang tanggapan na muli palang nag-operate ang POGO sa Bamban na ni-raid noong 2021. Sinubukan ng News 5 na makawanan ng pahayag si Mayor Guo. Pero tugon niya, bahala na raw ang kanyang mga legal advisor na sumagot sa mga issue at maglabas ng official statement habang naghahanda siyang muli sa pagharap sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinagot naman ni Mayor Alice Guo ang iba't ibang isyong pinupukol sa kanya. Sa isang payag, itinanggi ng alkalde na sangkot siya sa iligal na operasyon ng POGO sa kanyang bayan na na-raid ng mga otoridad. Itinanggi rin ni Guo na espiya siya ng anumang bansa kasunod ng mga tanong kaugnay sa kanyang pagkakakilanlan. Nilinaw din niyang kung bakit hindi siya nakasagot ng maayos ng questioning ng Senado kaugnay sa kanyang pagkakakilanlan. Ayon kay Guo, blanco raw ang kanyang isip at sa kagustuhan niyang hindi magsinungaling, sumasagot na lang siya ng hindi ko alam, Your Honor.
Inilahad din ni Mayor Go na isa siyang love child o anak sa labas ng kanyang ama sa isang kasambahay. Iniwan daw siya ng kanyang biological mother mula nung pagkabata. Pinalaki raw siya na nakatago lang sa hog farm ng kanilang pamilya. Itinago rin ang dahilan kung bakit wala siyang gaanong maalala sa kanyang karanasan nung bata pa siya at huli na nang makapagparehistro. Binanatan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakarang administrasyon kaugnay ng Yolanda Rehabilitation. Ayon sa Pangulo, walang ginawa mga nakalipas na administrasyon para makabangon ang mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sa kanyang termino pa lang daw talaga ito na asikaso ng mabuti kahit 2 taon pa lang sila nagsimula. 2013 nang hagupitin ng Super Typhoon ang malaking bahagi ng Visayas. Pinakanapuruhan ng Tacloban na binisita ng Pangulo kanina. Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. The funding will be available whenever the schedule requires it. Kasabay ng tagtuyot sa Nevada sa Amerika ay ang pamimeste ng mga kuliglig sa mga bahay at gusali. Sa video, makikita na mula sa dingding, bintana at kalapit nitong kalsada, halos balutin na ito ng mga Mormon crickets. Sa dami nila, umabot din daw yan sa iba't ibang establishmento at mga sakahan. Nababahala naman ang mga residente dahil mapinsala ang ganitong uri ng kuliglig, omnivore o kumakain ng karne at halaman. Kaya napepeste ang mga bahay at gusali na dinadapuan nila. Ayon sa mga otoridad, mating season ng Mormon crickets ang tag-init kaya posibleng mas dumami pa ito. Sa ngayon, patuloy nagsasagawa ng pest control ang pamahalaan. Sa pambihirang pagkakataon, nagbigay liwanag sa dilim ang pagdaan ng comet sa Spain at Portugal. Silipin natin yan sa Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. Biglang lumiwanag ang gabi sa Spain nang dumaan ng isang comet noong linggo. Halos magkulay asul at berde habang gumuguhit ito sa langit. Ang pambihirang pagkakataong yan, nasilayan din sa Portugal. Agad na mangha ang mga nakakita sa comet. Sa viral video, tila eksena sa pelikula ang pagdaan ng kometa. Sumakto kasi ito sa video recording ng babae. Sa gulat niya, napanganga na lang siya sa ganda nito. Ayon sa mga otoridad, may bilis na 45 kilometers per second ang comet. Unang inakala na meteor o bulalakaw ang nakita sa dalawang bansa. Pero kung ang meteor ay mga malalaking tipak ng bato sa kalawakan, ang comet naman ay gawa sa yelo at alikabok, habang ang buntot nito ay gawa sa gas. Ayon sa National Aeronautics and Space Administration ng Amerika o NASA, hindi gaya ng mga meteor na posibleng mahatak ng ating gravity at bumagsak sa planeta, hindi bumabagsak sa lupa ang mga comet dahil may sinusundan silang sariling orbit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, bihira lang makita. Pero kapag nandyan na, siguradong mamamangha ka sa mga kometa. Ang mga kometa o comets ay ang mga namuong pinagsama-samang bato, metal, yelo na nababalutan ng mga itim na alikabok. Paniwala ng mga astronomer, leftover o tira-tira ang mga kometa ng pagsisimula ng ating solar system. Pero ang tanong ngayon, saan nga ba sila nanggagaling? Ayon po sa ilang pag-aaral, mula ang mga kometa sa dalawang bahagi ng ating kalawakan. Una na riyan iyong tinatawag na Kuiper Belt na matatagpuan sa labas ng orbit o iyong iniikutan ng Neptune. Iyong isa naman ay sa Oort Cloud. Lagpas pa po ito sa orbit ng Pluto. Ang dalawang ito, mga malalamig na mga bahagi ng outer space. Mula po sa mga yan, nahahatak ng gravity ng araw ang mga comet. At kapag naiinitan, natutunaw iyong yelo hanggang sa maging gas. At iyong dust particles kumakalat sa sentro ng kometa. Yan na po yung tila ulap na nakikita natin na ang tawag naman ay coma.
Pero yung pinakamaliwanag na bahagi ng kometa ay yung buntot o dust tail na minsan po ay milyon-milyong milya ang haba. Yan na rin yung talagang nagpapawaw sa mga nakakakita nito. And speaking of nakakawaw, ang Halley's Comet ang tinuturing na pinakasikat na kometa sa kasaysayan na namamataan kada 75 taon. Ang next stop po niyan sa atin sa 2061. And 3 years ago, nasilayan po sa ating bansa ang isa pang pambihirang kometa na Neowise. Mga kapatid, ang pagkamangha natin sa mga ganitong bagay nagtutulak naman para tayo'y mas matuto. Patunay sa kung paano rin natin pinahalagahan ang ating araw-araw ng paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, aso sa kapis patay matapos paghampasin habang nakalambitin. Lalaking pumatay sa aso, SK chairman ng barangay. At Dominic Roque, moving on na nga ba matapos ang hiwalayan kay Bea Alonzo? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinagpapaliwanag ng Kamara ang ilang opisyal ng Administrasyong Duterte dahil sa hindi nila pagsipot sa pagdinig tungkol sa umano'y gentleman's agreement ng dating Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Wala ni isang opisyal ng Administrasyong Duterte ang dumalo sa Joint Committee hearing ng Kamara tungkol sa umano'y gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ikinadismaya ito ng mga mambabatas. Nakakaramdam po ang inyong lingkod na parang umiiwas yung ating mga opisyales ng nakarang administrasyon. Wag silang umiwas sa usapin na ito dahil isang malaking isang malaking usapin lalong-lalo na patungkol sa ating soberanya at national territory. Pinadalhan ng imbitasyon sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Pero tanging si Medialdea lang ang nakapagpadala ng sulat at kinatawan na nagpaliwanag na may nauna ng commitment ang dating kalihim. Kahit na buong magdamag tayo magtanong rito, yung mga Coast Guard, whoever the resource persons are here, could not answer our questions. If it needs to be, then we will use our powers under the Constitution to compel them to come here. Panawagan din ng ilang kongresista. Imbitahan mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging ang kanyang dating mga tagapagsalita na sina Salvador Panelo at Harry Roque. Pero ayon sa chairperson ng National Defense and Security Committee na si Raul Tupas, there is no need to invite the former president as long as nakukuha naman yung information coming from the current policymakers as well as yung sa former. Nagbaba na ng show cause order ang komite para magpaliwanag sina Esperon at Lorenzana sa hindi nito pagdalo. Samantala, nanindigan ng dating commandant ng Philippine Coast Guard na walang sinabing gentleman's agreement sa kanila tungkol sa West Philippine Sea. During my time, from 2016 to 2022, we have not heard of any gentleman's agreement between the two presidents. Otherwise, it could have been cascaded down to us as the forefront agency in our quest towards protecting our sovereignty and sovereign rights in the South China Sea and West Philippine Sea. Ang malinaw ayon sa Justice Department, kung meron man daw kasunduan ng dating administrasyon sa Chinese government, ito ay rescinded o pinawalang bisa na. Kaya naman nanawagan ang Philippine Coast Guard na tapusin na sa lalong madaling panahon ang pagdinig dahil nagdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Pero hindi pumayag ang mga kongresista na itigil na ang pagdinig. That if it is proven that there was that agreement, shouldn't there be accountability, Mr. Chair? Because that would be, betrayal of the Constitution. Ipagpapatuloy pa ang pagdinig ng Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, sa unang pagkakataon in the last 20 years, pasok sa Western Conference Finals ang Minnesota Timberwolves
pagkatapos ipanalo ang Game 7 kontra Denver Nuggets 98-90. Nagpakita ng matinding composure at grit ang Wolves at hinabol ang 20 points na kalamangan ng Denver simula ng third quarter. Nanguna para sa kanila si Karl Anthony Towns na nagtala ng 23 points and 11 rebounds habang nag-ambag naman ng 22 points si Jaden McDaniels at 18 points para kay Anthony Edwards. Sa East naman, lusot na din sa next round ang Indiana Pacers pagkatapos tambakan ang New York Knicks 130-109. Sumakay sa matinding opensa ang Pacers na nagtala ng 67.1% shooting from the field at nagpakawala ng 26 points si All-Star point guard Tyrese Haliburton at makakalaban nila ang Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, more time for himself ngayon ang aktor na si Dominic Roque matapos ang issue ng kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo. Ibinahagi niya yan sa News 5 sa isang event para sa health app ng MVP Group. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. There's no party like an MVP Group party! Mula music, sports, mga business mogul, ambassador, at syempre, showbiz! Present ang Who's Who para sa wellness app ng MVP Group na MWell, headed by President and CEO Jay Cabal Revilla. Pangako ng MVP Group na mas gagawing abot kaya sa masa at maging sa mga OFW ang healthcare via MWell. We started our foray into the healthcare business when we invested in Makati Med. Our purpose is to make health and wellness available, accessible, and affordable to anyone, anytime, anywhere. Sa bonggang event na ito, na-corner din ng News 5 ang controversial personality na si Dominic Roque na busy sa socials and having fun. Last February lang nang mag-anunsyo sila ng split ni Bea Alonzo. Pero nitong April lang, spotted pa rin ang wallpaper ni Bea sa kanyang cellphone. Ano na nga ba ang update, Dom? Wala, iba na. Nasa ba yung phone ko? Pero nang kamustahin ang love life at puso ni Dom. Okay naman. Everything's okay. Binabasa raw at aware si Dom sa mga comment tungkol sa kanya online at taliwas sa mga chika na di siya busy. Client niya palang PLDT at MWell sa ilang CSR projects kaya may big accounts siya. Nagko-content din daw online si Dom tungkol sa kanyang pagmumotor. Kung may natutunan daw si Dom sa mga nagdaang issue na binabato sa kanya. Hindi, dapat may time talaga para sa sarili, di ba? Para maging happy, maging balance. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, BTS update naman tayo. Sa mga miss na si BTS leader RM. Pwede na po kayong magpadala ng mensahe sa kanya gamit ang Spotify playlist. Sa platform, magkakaroon ng letterbox sa pwedeng padalhan ng mga mensahe para kay RM. Iyong messages bubuuin naman ng song titles na ipapasok po sa playlist. Nasa military service pa rin si RM kasama ang iba pa niyang co-Bangtan Boys. Sa Biyernes, nakatakda naman niyang ilabas ang bago niyang album na Right Place, Wrong Person. Ang isa pang BTS member namang si V, mukhang na-enjoy ang kanyang buhay militar. Sa kanyang IG, looking handsome as always si V, sporting his military uniform. Kasama niya pa ang ilan niyang kasama sa military service. Nasa Special Mission Unit ng Army Capital Defense Command ngayon, si V. Ayos ah. BTS. Pogi eh, no? Ay, si Army. Army ka ba? Jungkook. Jungkook. Ikaw. May edad na, lola mo. Hindi na medyo. Si Dominic, ayun, moving on. Inibang mo yung topic, ha? Sorry. Ayan na. Medyo hilaw na Army ako eh. Ayan, o. Sige. Ayan, mga balita at impormasyon dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.